Kabanata 516, nagpalitan ang Zimmers ng mga magagandang sulyap habang nakikinig sila sa masiglang bulalas ni Zack. Bagaman lahat sila ay may sariling kasakiman at ambisyon, si Senior Zimmer ay namamahala sa mga Zimmers sa loob ng maraming taon. Kahit hanggang ngayon, gusto pa rin niyang manatili sa kapangyarihan. Sino ang nang-ahas na sumuwi sa kanya ng personal? Ama, iniisip din namin na ikaw ang pinakaangkop na maging CEO. Si Sean Zimmer ang unang tumayo at sinuportahan si Zack. Hanggat siya ay patuloy na maging CEO, hindi mahalaga kung ano ang pangalawang bagong kumpanya na tinatawag na Zimmer Enterprise. Lolo, dinala mo kami sa Zimmers. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pagiging isang first class na pamilya sa Buckwood ay nasa loob ng iyong pagkakahawak. Alam ni Senior Zimmer na hindi sila taos-puso, ngunit nasiyahan siya sa kanilang mga salita. Lahat kayo, pasensya na, palagi kong nais na magretiro at mag-enjoy ng isang magandang kapalaran. Ngunit kapag nalaman ko sa inyo, mga kabataan, bukod kay Zack, wala sa inyo ang may sapat na kakayahan. Hindi ko pinapayagan kayong kumilos sa ngalan ng Zimmers. Ang nakakahiya lang para kay Prince York ay medyo walang kabuluhan, ngunit malaki ang pakikitungo kung magdulot ito ng pagkawasak ng Zimmers sa magdamag. Kung gayon ito ay sa palagay ko wala akong pagpipilian kundi magtrabaho ng kaunti sa loob ng ilang higit pang mga taon para sa ikabubuti ng ating sariling pamilya. Sinasabi ko ito nung una. Kapag nagretiro ako ng ilang taon, hindi mo na ako mapigilan. Si Senior Zimmer ay nag-atubili, ngunit hindi niya maiwasang magtagumpay. Sa ganitong paraan, magagawa niya, ayon sa pangangasiwa ng mga Zimmers, gumawa ng desisyon si Senior Zimmer maliban kung siya ay namatay, hahawakan niya ang kanyang awtoridad na hindi ko ipagkatiwala ang kapangyarihang ito sa sino man. Hindi man si Zack ay maswerteng hindi ito magiging problema upang mabuhay ng maraming taon. Bakit mas mabilis niyang isuko ang kanyang kapangyarihan? Kung ang Zimmer ay maaaring maging isang pamilya ng unang klase sa Buckwood, marahil si Senior Zimmer ay manirahan na lang higit pa upang magretiro at hayaan ang mga kabataan na maging CEO. Ano ang isang biro? Tumingin sa ekspresyon ni Senior Zimmer, ang bagong henerasyon ay hindi nang ahas na sabihin kahit ano. Kahit gaano pa sila kaambisyoso upang maging ambisyoso ay hindi masama gayunpaman, maging tanga kung pinayagan nila ang iba na malaman ang kanilang tunay na mga saloobin at ambisyon, baka masiraan sila bago magkaroon ng pagkakataon na maging bagong CEO. Si Mandy Zimmer lamang ang nakaupo sa isang simpleng ekspresyon. Walang malasakit si Senior Zimmer kahit na ang bagong direktor ng executive ng Sky Corporation na pumili sa mga mas batang henerasyon ay tiyak na hindi ipinapakita sa kanya. Kung nais ni Senior Zimmers na manatili sa kapangyarihan, hayaan siyang maging. Wala siyang pakialam. Hindi siya nasa, ngunit wala siyang pagpipilian. Sino ang magsabi sa kanya na makaalis sa isang liblib na nakatira sa kanya? Ang ekspresyon ni Mandy ay mahinahon at tila siya ay sumuko sa lahat ng bagay kapag naisip niya ang lahat ay hindi siya. Pinag-aalinlangan. Isang mahinahon na tinig ang nagsalita. Kung naaalala ko ng tama, ang nais ni Prince York ay ang batang Zimmers bilang bagong CEO. Sinusuway mo ba siya? Nang maibigay ang mga salitang ito, ang karamihan ay nag-aalsa. Lahat ng mga mata ay lumingon at nahulog sa taong nagsalita ay walang iba kundi si Harvey York. Pinuno ng galit ang mga mata nina Senior Zimmer at Zack. Lalong nagalit si Senior Zimmer, kaya't ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya nais ang higit pa sa pagkalunod kay Harvey hanggang sa kamatayan. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay hindi nabalisa. Naghiwalay din sila tulad ni Mandy. Pinayagan lang nila si Harvey na mapahamak at magdulot ng kaguluhan. Siya pa rin, hindi tulad ng hinahanap nila ang posisyon ng CEO, at para sa natitirang bahagi ng Zimmers, lahat sila ay tumingin sa kanya ng isang nakakagulat na ekspresyon. Nakakatawa, walang nagsalita laban kay Harvey. Kabanata 517.
Kung tila ay may isang tunog na nais ni Prince York na ang mga kabataan ay maging bagong CEO. Si Prince York ay binanggit ang mga bagong dating na nagdadala ng isang bagong pananaw. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ng mga Zimmers upang mapatunayan ang kanilang mga sarili. Hindi tayo maaaring gumawa ng anumang mga pagkakamali. Sinusuportahan ka naming lahat, Lolo, okay lang na sumuwi kay Prince York na tulad nito. Ang Prince York ay nagmamay-ari ng 51% ng ating shares. Sa madaling salita, maaari mong kontrolin ang ating negosyo ngayon at sa hinaharap. May kahulugan ba para sa atin na pumunta sa bagong CEO mismo? Ang mga pangunahing Zimmer ay tahimik. Ang Zimmers ay nagkunwari na mukhang nagtataka, na parang sinasabi nila ang lahat ng ito ay laban sa kanilang budi. Ang katotohanan, malapit na silang ngumiti. Paano sila magkakaroon ng pagkakataon na tumaas kung hayaan ang matandang ito na manatili sa kapangyarihan? Ngayon na ang residenteng manugang na ito ay sumulong upang magdulot ng problema, tinanggap lamang nila. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging CEO. Matapos ang lahat ng makakasama ito na nakatira sa bahay, hindi siya maaaring maging CEO, tama. Si Senior Zimmer ay mukhang pari sa simbahan. Ang ekspresyon ni Zack Zimmer ay sumalamin sa kanyang lolo. Sa wakas, sinabi niya, tayong lahat ay Zimmers. Anuman ang mga benepisyo na makukuha namin ay nasisiyahan kami sa kanila ng magkasama. Paano namin papayagan ang isang estranghero na magmaneho ng isang kalso sa pagitan nating Zimmers? Ang Zimmer Enterprise ay maaaring upahan lamang sa atin ng Zimmers, alinman sa ngayon o sa hinaharap, sinabi ni Zack. Sa palagay ko ang manugang na ito na naninirahan sa bahay ay tama. Umili tayo ng isang batang Senior Zimmer na maaaring manatiling CEO, pagkatapos ay hindi ka hiniling ni Prince York na pumili ng isang bagong CEO. Zack, paano kung ikaw ang maging CEO? Sa palagay namin ikaw ang pinakaangkop. Ang ilang mga tao ay sinamantala ang sitwasyon upang parusahan si Zack, na nagbibigay sa kanya ngunit ang kanyang mga mungkahi na may ngiti. Ang mukha ni Zack ay kinokontrol sa kasuklam-suklam. Tiyak, na nais kong maging CEO ng bagong kumpanya na ito. Gayunpaman, alam niya na wala siyang pagkakataon. Kung hindi man, ayon sa kanyang pagkatao, magsisimula na siyang makipaglaban para sa posisyon. Sa ngayon, mabangis na tiningnan siya ni Senior Zimmer. Nakikita kung paano ang mga miyembro ng pamilyang Zimmer ay nambobola ng paisa-isa. Nagsimulang maniwala si Senior Zimmer na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng mga plano ni Zack na patuloy niyang nadiskubre. Ang pag-iisip tungkol dito, malamig na tinanong ni Senior Zimmer si Zack, Zack, gusto mo ba talagang maging CEO? Kung gagawin mo, sabihin mo lang ang salita. Hindi ako sasang-ayon. Naramdaman ni Zack ang lamig na nagliliwanag mula sa tingin ng matandang Zimmer. Umiwas siya at mabilis na bumagsak sa isang masunulin na tuhod. Lolo, nanumpa ako. Sumusumpa ako sa Diyos. Hindi ako interesado na maging CEO. Kung gagawin ko, pagkatapos ay maaari akong tamaan sa pamamagitan ng kidlat. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang kidlat na kumislap at kulog na nagmula sa kalangitan. Ang tunog ng paa ni Zack ay biglang lumambat. Ang mukha ni Senior Zimmer ay lalong nagdilim. Tumingin siya kay Zack mula sa taas pababa ng mahabang panahon at pagkatapos ay kinut siya. Okay, dahil hindi ka interesado sa posisyon ng CEO. Ngayon bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino sa palagay mo ang angkop? Hinawakan ni Senior Zimmer ang kanyang mga ngipin habang sinabi niya ang tamang salita. Kung sino man ang tamang taong ito, tiyak na masisira ito. Nandoon pa rin ang utos ni Senior Zimmer. Nang matapos siyang magsalita, hindi man lang si Zack ay nang-ahas na sabihin ng isang pagsilip sa takot. Huminga sila, pantay na natakot. Ang lahat ay naghihintay para sa manugang na ipakilala ang kanyang sarili at magsalita muli. Sa kasamaang palad, si Harvey ay abala ngayon sa paglalaro sa kanyang telepono, tumungo sa screen habang nakatitig siya sa screen, na kumikilos na parang wala siyang gagawin sa bagay na ito. Sabihin niyo, sino ang pinakaangkop? Si Senior Zimmer ay tumayo sa harap ni Zack, mabagal ang kanyang tono at nananakot.
Kabanata 518. Ang matandang Zimmer ay hindi makahanap ng isang pagdistitahan upang maibulalas ang kanyang galit, ay magtatapos sa pagpapakawala ng buong bigat ng kanyang galit kay Zack. Si Zack na kilala rin ang kanyang lolo, ang sinumang tama sa oras na ito ay magiging labis na kapaspalan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay napunta kay Mandy Zimmer. Ang matandang Zimmer ay palaging kinasusuklaman siya, ang lahat ng katamtaman ay hahayaan niyang maging pinakaangkop na tao na mahusay. Lolo, sa palagay ko mas angkop si Mandy. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakaresolba ng maraming problema. Nakuha niya rin ang kasunduan sa balangkas, kaya nararapat siyang maging executive director ng bagong kumpanya. Si Zack ay hindi maintindihan, nagsasalita ng walang pag-aalaga sa mundo. Dapat mong purihin si Mandy. Kung mas pinalaki mo siya, mas masahol pa ito sa kanya. Ang hangarin ni Zack ay nawala sa natitirang bahagi ng Zimmers. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagmuni-muni ng kanyang mga salita at natapos ng samang-ayon sa kay Mandy. Siya ay pamilyar sa mga tao ng Sky Corporation, kaya okay lang sa kanya na maging bagong CEO. Bukod, wala siyang ginagawa sa buong araw. Hindi siya maaaring magpatuloy na maging isang bulb ng bigas ng kumpanya, tama? Bakit hindi niya hihinto na maging isang burden ng unan at kumilos tulad ng bagong CEO? Kung siya ang pinakamahusay na akma, mula sa kanyang pananaw, hindi sumasang-ayon si Mandy. Pagkatapos ng lahat, wala siyang lakas ng loob o kumpiyansa na gawin ito. Sinabi lamang nila ito upang mapasaya siya. Dahil ang lahat ay nirerespeto ka ng sobra, Mandy, nais mo bang maging bagong CEO? Si Senior Zimmer ay may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Hindi man lang siya nag-abala sa pagtingin. Mandy, tinatanong kita, gusto mo ba? Oo na. Sa isip niya, hindi maglakas loob si Mandy. Gayunpaman, medyo nag-ambala si Mandy ngayon. Hindi niya masyadong binibigyang pansin ang mga taong nagsalita sa kanya. Nabawi niya lang ang nilalaman ng maraming beses na nawala saglit si Senior Zimmer sa kanyang mga tanong. Lolo, handa na sanang sumuko na si Mandy. Pero sa huli, sumang-ayon siya anuman ang sitwasyon na pinag-uusapan nila. Ang ekspresyon ni Senior Zimmer ay nagkontrata sa isang estado ng galit. Na-shock siya, hindi niya inaasahan na tumugon si Mandy. Lolo, sabihin kong handa ako. Hindi mahalaga kung ano ang tingin nila sa akin ng pamilyang Zimmer. Mabuti akong tao, sinabi ni Mandy na tila walang malasakit. Inisip ni Senior Zimmer na siya ay gagawa muli ng isang maruming trabaho, tulad ngayon ay naramdaman niya na medyo nasaron siya ng loob, wala siyang lakas upang magtaltalan. Si Zack ay natigilan. Mandy, alam mo ba kung ano ang ating pinag-uusapan? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Sobrang masunurin mo. Oo, Mandy, ang mga ganitong mga bagay ay dapat na maingat na isinasaalang-alang kung paano ka maaaring sumang-ayon ng walang pasubali. Hindi ibig sabihin ni Lolo ang sinabi niya. Kailangan mong mag-isip ng malinaw. Sa kanilang mga salita, nabigla si Mandy nang makita ang reaksyon ng mga miyembro ng pamilyang Zimmers. Bakit lagi nila itong pinipili na takutin siya sa bawat oras? Siya ay hindi niya maintindihan. Well, dahil iniisip ng lahat na hindi ako sang-ayon sa isang ito, kung gayon nais ko ito. Ito ang ipinagdiinan sa akin ni Lolo, pagkatapos ng lahat. Huwag kayong mag-alala, ngunit gagawin ko rin ang aking makakaya kahit na sa puntong ito. Hindi pa rin alam ni Mandy kung ano mismo ang balak gawin ni Senior Zimmer. Wala kang respeto, Mandy, hindi namin inaasahan na ikaw ay sobrang sakam at alam namin ito ng mahabang panahon na ikaw ang ganitong uri ng babae. Sa palagay mo maaari mong itago ito, ngunit ngayon sa wakas ay nalantad ka. Ang mga miyembro ng Zimmer ay lumingon sa bawat isa sa isang estado ng malaking pagkagulat sa kanilang mga paa. Paano maging CEO ng bagong kumpanya si Mandy? Hindi nila papayagan siyang tumaas sa tuktok ng posisyon. Kung hindi man, paano nila magawa ang maling naaangkop na mga pondo ng kumpanya para sa kanilang sariling pakinabang? Kasakiman at ambisyon. Sa lugar ng magkasalungat sa Zimmer, sila ay maliwanag na sinaksak ni Senior Zimmer. Si Mandy na nais ng lahat na ayaw payagan na maging CEO. Kung iyon ang kaso, kailangan kong ipakita ito sa kanya.
Kailangan ko ng isang taong masunurin at madaling kontrolin. Si Mandy ay talaga ang pinakamahusay na kandidato sa paningin ni Senior Zimmer. Mas madaling pigilan si Mandy kumpara kay Zack at si Queen ay isang babae lamang na maaring magkaroon ng panloob na asawa. Anong uri ng karanasan ang mayroon sila sa Buckwood? Siya pa rin ang maging hari na parang anino. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 519. Kailangang pumili ni Senior Zimmer ng mas batang Zimmers upang maging CEO. Pagkatapos ay tiyak na pipiliin niya si Mandy Zimmer. Gamit nito ay gumawa siya ng pangwakas na pasya. Inaasahan ni Prince York na ang Zimmer ay magtalaga ng isang batang upang maging bagong CEO. Upang itaas ang lahat, malaki ang naiambag ni Mandy sa pamilyang Zimmer. Kaya sa palagay ko ay papayagan ko si Mandy na maging CEO ng bagong kumpanya. Tumahimik ang buong karamihan. Maya-maya, ang ilan sa kanila ay nag-ungol sa mga kasunduan na kulang. Si Mandy ay natulala din. Ngayon lamang niya naiintindihan kung ano ang nais ng matandang Zimmer na gawin niya. Nais ba niyang siya ang maging CEO ng bagong kumpanya? Paano ito mangyayari sa kanya? Lolo, hindi mo ito magagawa. Siya ay walang kakayahan at hindi ko akalain na sapat siya. Lolo, pumili ng anuman sa amin. Mas mahusay kami kaysa sa kanya. Ano ang karapatan ni Mandy? Ang mga regalo sa pakikipag-ugnay ni Prince York ay para sa kanyang asawa sa hinaharap. May asawa na siya. Ang iba pang mga Zimmers ay itinuro at sinumpa si Mandy. Hindi nila nais na manatili sa kapangyarihan si Senior Zimmer, ngunit hindi rin nila nais na maging CEO si Mandy, at pipiliin si Zack. Maaari pa nilang tanggapin ito. Gayunpaman, si Mandy ay talagang mas malamig ang ekspresyon sa Zimmer. Paano niya hindi malalaman kung ano ang iniisip nila? Ang kanyang masungit na pagsalungat ay nagpalakas sa kanyang pagpapasya. Kahit na maging CEO si Mandy, magkakaroon pa rin siya ng huling salita sa pamilya. Kung si Zack ang maging CEO ay hindi magagarantiyahan na gagawin niya. Si Senior Zimmer ay nag-ipon lamang at pinigilan ang maraming mga reklamo. Sinukat niya si Mandy at seryosong sinabi, "Mandy, lahat ay iniisip. Na hindi ka akma na maging CEO, ano sa palagay mo? Mayroon akong mataas na pag-asa para sa trabahong ito. Ito ay isang pagkakataon. Ang kanilang mga pandama ay nakikita ng malamig ang mga mata ng lahat." Hinawakan siya ni Harvey at tiningnan niya siya bago sinabi, "Kaya mo yan." Nagulat si Mandy. Sa ilang sandali ng mga salpukan, siya ay hindi niya maintindihan. "Lolo, dahil pinapayagan mo akong maging CEO ng bagong kumpanya na ito, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo na magagawa ko ito." Pinangunahan niya ang buong silid sa isang tahimik na katahimikan. Ilang segundo ang lumipas, ang mga nanunuya na iyak ay narinig. "Mandy, nabaliw na ba talaga? Nagbibiro lang kami. Sa palagay mo ba ay maaari kang maging CEO ng bagong kumpanya?" Nagtawanan sila. Ito ang pinakamalaking dagandong na narinig ko sa taong ito. Upang kumonekta sa CEO, huwag banggitin ang ibang tao. Ang lahat ng pangalawang henerasyon ay sumabog upang inisin at masira ang pasukan ng kumpanya. Si Zack, na pinatahimik dati, ay biglang niniwanag ng may isang bagong ideya na maaring nangyari sa kanya. Ito ang kanyang pagkakataon na maging CEO. Dahil sinabi ni Mandy na gusto niyang maging CEO, hahayaan na lang niya ito. Sigurado siya na malapit na siyang aayaw at tatakbo sa lahat ng uri ng mga problema. Kapag hindi niya maaayos ang mga isyu sa isang napapanahong paraan, sumulong siya upang mag-alok ng tulong sa isang kritikal na oras at ang posisyon ng CEO ay tiyak na magiging kanya noon. Ito ay isang mas maaasahang pamamaraan kaysa sa paghihintay para sa matanda na ibigay ang kanyang kapangyarihan kay Zack. Tumayo siya at sinabi ng malakas, "Ang bawat tao ay tumigil muna at makinig kayo sa akin." Si Mandy ay maraming nagawa para sa mga Zimmers. Dahil pinagkakatiwalaan siya ni Lolo at nais niyang maging CEO, dapat nating suportahan. Ngunit, Mandy, kung gagawin mo ito ng tama, susuportahan ka namin. Gayunpaman, kung hindi mo ito magagawa,
ano ang gagawin namin dito? Tinanong ni Zack si Mandy na walang kasalanan, ngunit hindi siya ang nagtatanong. Paano niya hindi mapansin ang kanyang tunay na hangarin? Malakas siyang sumagot. Sige, ibibigay ko sa iyo ang posisyon. Okay, ito ay isang trata ng kasunduan. Si Zack na pinalakpakan, nasa sabik. Tapos na ang paghihintay, sa wakas ay dumating na ang kanyang oras. Kabanata 520. Ang balita tungkol sa halalan ng bagong CEO ng pamilya Zimmer ay kumalat sa buong Buckwood. Kasabay nito, ang pangalan ng bagong kumpanya ay Silver Nimbus Enterprise. Napagpasyahan din dahil ang pangunahing negosyo ng bagong kumpanya ay Silver Nimbus Mountain Resort, ay tatanggap ng pangalan ng proyekto. Gayunpaman, sa Buckwood, ang pariralang Silver Nimbus ay hindi maaaring gamitin ng casual. Silver Nimbus Outer Courtyard at Silver Nimbus Courtyard ay kumakatawan sa mga estado ng York. Gayunpaman, pinahintulutan ito ng Sky Corporation upang makita ni Prince York ang pangalang Silver Nimbus Enterprise na mahusay. Agad itong sumiklab ng maraming tsismis. Marami ang nag-isip na ang taong mahal ni Prince York ay ang nakababatang kapatid ni Mandy Zimmer, na nasa high school pa lang. Iyon ang dahilan kung bakit inaalagaan ko ang kanyang hinaharap na hipag. Habang maraming talakayan sa bagay na ito ng lihim, walang nang ahas na maging malinaw tungkol dito. Matapos opisyal na naging CEO ng Silver Nimbus Enterprise si Mandy, magiging abala siya sa pagsasama ng mapagkukunan tulad ng isang Gidscope. Sinasamahan siya ni Harvey at madalas siyang tinulungan. Medyo sensitibo siya sa kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman, ang mga espesyal na araw ay nasa paligid lamang ng sulok ay masyadong abala si Mandy. Hindi mapigilan ang kanyang trabaho. Harvey, maaari kang bang pumunta upang sunduin si Cynthia? Malapit na siyang magpahinga. Natatakot si nanay na hindi siya sanay sa paaralan at gusto pa rin ni nanay na umuwi siya at manatili sa amin ng ilang araw. Okay, sasunduin ko siya. Tumango si Harvey. Kahit na ang kanyang relasyon kay Cynthia ay hindi napakahusay, siya pa rin ang kanyang tiyuhin. Hindi nakakagulat na kinuha niya ito. Matapos niyang umalis sa gusali ng kumpanya, tinawagan ni Harvey si Yvonne. Ikuha mo ako ng kotse, panatilihin lamang ang isang mababang profile. Okay, CEO. Sa kabilang telepono si Yvonne ay masyadong abala. Si Harvey ay napakahusay magdala ng trabaho na pinapagawa kay Yvonne. Araw-araw siyang abala at kailangan niyang magtrabaho ng overtime. Wala siyang oras upang ayusin ang isang kotse para kay Harvey, kaya maaari lamang siyang tumawag sa telepono at i-delegate ang gawain sa ibang tao. Ang isang security guard na may suit ang nagdala ng kotse. Inaakala kung ito ay isang truck, isang Toyota Alpha. Sa katunayan, ito ay napakamaingat. Gayunpaman, ang truck na ito ay mabibili lamang ng pagtaas ng $3,000 sa merkado at ang presyo ng pagbebenta nito sa publiko ay papalapit sa $200,000, na kung saan ay mas mahal kaysa sa isang ordinaryong Porsche. Si Harvey nagbuntong hininga, at sumakay sa sasakyan patungo sa high school ng Buckwood University. Kahit na naghihintay siya sa loob ng sasakyan ng mahabang panahon, hindi nagpakita si Cynthia. Naranasan pa niya ang isa pang kalahating oras. Bago tuluyang magpasya na tumawag. Ano ang mali? Malamig ang tinig ni Cynthia. Wala siyang labis na pagmamahal sa bayaw na ito na nakatira sa bahay. Kung hindi ito para sa kanya, ang kanyang kapatid na babae ay hindi kailangang mabuhay ng labis na kahabag-habag. Ang iyong kapatid na babae ay walang oras upang sunduin ka. Narito ako upang dalhin ka sa bahay sa loob ng ilang araw. Nasaan ka? Hindi natalo si Harvey sa paligid ng apoy at dumiretso sa puntong iyon. Nasa silid ako ng Dorset KTV. Okay, maghintay ka doon, sasunduan kita. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maaari pindutin ang subscribe button at pakipit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga siya videos. Upang kunin ako para sa pagdiriwang ng holiday. Si Cynthia ay sumimangot, hindi siya nasisiyahan. Alam ko kung sino ito. Hindi ba ang iyong kapatid na si Mandy Zimmer? Narinig ko na ang iyong kapatid ang asawa ay isang residente na basura.
Nagtawanan sila. Walang magawa si Cynthia, hihilingin mo ba sa isang residente ng basura na mangolekta dito? Hindi ba nakakahiya sa iyo yun? Nakaharap sa pangungutya ng kanyang mga kamag-aral, pinagsisihan ni Cynthia na nagsalita. Hindi niya iniisip ang tungkol sa mga bagay. Si Cynthia, dapat niyang tanggihan huwag nang pumunta dito ang basura na iyon. Sa sandaling iyon sabihin niyang bumalik na lang. Nakita mo ang kotse ko. Ito ay isang Porsche 718 at nagkakahalaga ng halos 80,000 dolyar. Ang nagsalita ay ang isang mayamang pangalawang henerasyon mula sa klase ni Cynthia. Lumipat lang siya sa paaralang ito kamakailan, at patuloy siyang nakikipag-flirt sa kanya. Sa kasamaang palad, walang pag-unlad sa ginagawa niya hanggang ngayon. Hindi niya iniisip ang tungkol sa mga bagay. Dapat niyang i-down si Cynthia, at huwag hayaan na ang basura ay pumunta at kunin ka pabalik sa ilang sandali. Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat.